Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang magandang araw po sa inyo. Just call me Pro. Isa rin po sa mga giliw niyong taga-subaybay. Ever since po na napakinggan ko ang inyong content, hindi na rin po ako mapigilan at palagian ng naghihintay ng inyong mga upload. Tulad po ng sinasabi nila, relatable naman po talaga yung mga stories na hindi man paniwalaan ng iba ay tunay na nagaganap naman talaga. Minsan nga talaga yung mga hindi mo pa ine-expect ay mangyayari at mangyayari talaga. Hindi mo inaasahan pero magaganap at magaganap. Tipo bang baka nga nakatakda talaga na mangyari sa buhay ang bawat events na darating sa iyo? Tulad na lamang po Kuya E ng kwentong nais ko pong ibahagi sa inyo at sa mga tagapakinig po ninyo. At gusto ko lamang po unahan ang mga ayaw sa ganitong story. Tungkol po ito sa nakilala kong alagad ng simbahan. Hindi ko na lamang po babanggitin anong relihiyon ito para wala o namang anumang hint. Kuya E, may project po kami sa isang subject namin sa school. Ang isang maladokumentaryo po na gagawin namin about sa buhay ng mga alagad simbahan. And ang nagsuggest po na i-cover namin o gawin naming case study ay ang buhay po ng tawagin po natin sa pangalang Father Jeff. Si Father Jeff, Kuya E, ay bata pa lamang. 35 years old. And by the way, Kuya E, ako po ay isang pamintang durog, meaning gay inside. Nang ipakilala sa amin si Father Jeff, masasabi ko na talagang nagkasala ako. Dahil ang itsura ni Father Jeff, lalaking-lalaki na matipuno, patak ang katawan dahil libangan niya ang pagbubuhat ng barbell, dumbbell, ganun. Bali po ang aming kukunan ay ang isang araw sa kaniyang buhay. Mula sa paggising, pagkain, sa gaganaping misa, paano siya mag-interact sa mga tao, etc. Yun po isang kumbaga know-all story or tell-all story with sit-down interview sa kanya and supporting videos as well. By the way, 3 po kami sa group, Kuya E, and ako po ang tagakuha ng video. Kaya naman, noong sit-down interview pa lang, bago ang mga shots ng buong araw kay Father, nazo-zoom ko talaga ang video. And seriously, may kung anong napapatayo si Father Jeff sa aking pinakatatagong paps. Nagkakasala na agad ako. Hindi naman ako ganun masyado pero iba yata si Father Jeff. Iba talaga ang tama ko kay Father Jeff, Kuya E. And after the interview, mas lalo akong humanga kay Father Jeff. Nalilito ko kasi yung Jeff kasi sa umpisa niya tapos Father Jeff yung mga iba. So yun. Kaya na Jeff na lang siguro talaga. Matalino at sobra talagang hands-on siya sa lahat ng bagay. He even guide me as well sa mga shots dahil minsan din daw niyang nagustuhan ang videography. Since noon ay marami-rami kaming napag-usapan, even off-cam. Talagang bawat buka ng bibig ni Father Jeff ay tipong hihintayin mo ang mga sasabihin niya. Pero syempre, andun ako sa part na may pagnanasa. Ang lips ni Father Jeff, super sa pagkakapula. Talaga nga namang hahanga at hahanga ka. Hiwalay ang a day in life of Father Jeff doon sa aming unang sit-down interview. So may pagkakataon kami to review din naman ng mga kailangang shots based naman sa aming interview sa kanya. So dahil ako nga ang videographer ay alam na ng aking kagrupo na forte ko yun. So, lalo kong nasolo kumbaga ang video ng kuha namin kay Father Jeff. E naaminin ko, watching our interview with him, nung alone na lang ako, ay ginawa ko ang talagang magnasa at talaga namang sumabog ang aking bulkan because of Father Jeff. Suggestion ng aking kagroup, sana daw ay maaga talaga kami sa susunod na araw para naman sa mga video na kukunan kay Father Jeff sa kanyang mga daily activity. They even suggest na ang gawin namin ay doon matulog sa malapit sa simbahan or mismong simbahan.
nagtanong kami sa mga tauhan kung pwede kami doon mag-standby. And then, pwede naman daw. So doon kami sa simbahan kung okay lang daw sa amin doon. Pero Kuya E, hindi namin in-expect na malalaman ni Father Jeff ang plan namin. Inoffer niya ang kanyang room na may extra bed daw daman. At Kuya E, nung hapon na andun kami sa simbahan ay bigla namang may lakad itong dalawa kong ka-groupmate. Nakiusap sila na since ako daw naman ng videographer, ako na lang daw yung matulog doon at pupunta na lamang sila kinabukasan. So ganun na nga ang nangyari Kuya E. Mag-iisa ako doon. Sa room, kasama ang paring kagabi lamang ay aking pinagpantasyahan. Talaga nga naman ang mga pagkakataon. Kinagabihan, isang nakatapis na Father Jeff ang bumungad sa aking paningin. Napatungo ako while naglilinis ng aking lente. Okay ka lang ba dyan? Sabi ni Father Jeff. Patingin-tingin pa rin ako Kuya E kay Father Jeff. And mas nakapaglaway naman pa lang talaga dahil may pa-abs naman ang pari. Alam ko nakakasala ako sa isip pa lang. Sa isip ko nga, makakatulog kaya ako nito? Sa ganitong mga nakita ko. Sa mas tumitinding pagnanasa ko. Sabi ni Father Jeff, patayin ko na lang daw ang ilaw kapag matutulog na ako na ginawa ko naman kahit hindi pa dahil nahihiya ako. Ayoko namang ako pa ang dahilan baka hindi siya makatulog. Doon, ako sa baba niya, siya naman ay sa hindi kalayuan na bed niya. And Kuya E, humiga ako at pinilit na ipikit ang aking mga mata. Pero tila ba ako namamahay? Plus yung lugar kasi na yun ay parang creepy. Kahit bahay-simbahan ay masasabing mas maraming mga kwentong nakakatakot. Kuya E, siguro mga 30 minutes ang lumipas. Pagalaw-galaw kasi ako, nagulat ako na may tumatawag pala sa aking pangalan. Pro, si Father Jeff. Po, bakit po Father, may kailangan po ba kayo? Hindi kaya tama makatulog dyan. Tara dito. Po, bakit po Father Jeff? Tara dito sa tabi ko. Kuya E, medyo nabigla ako at di ko alam ano ang magaganap pero nagtungo din naman ako doon. Sabi niya, tabi ka na lang sa akin. Sabi ko, okay lang po ba? Oo naman, ako nga yung tumawag sa'yo. Kuya E, sa paghiga ko pa lang ay nanlalamig na ang aking mga kamay. Dahil si Father Job, kinuha po ang aking kamay. Inilagay doon, Kuya E, sa loob ng kanyang manipis na suot pambaba. Tila manginginig ba ang aking kamay Kuya E sa oras na yun. Sabi niya sa akin, gawin mo na ang gusto mong gawin at wala kang maririnig sa akin. Bakla po ba kayo Father? Sabi ni Father Job sa akin, alam ko kung ano ka kaya ibinibigay ko sa iyo ang gusto mo. Talaga ba Father? Kung gusto mo lang naman. Pero kung ayaw mo, kalimutan mo na ito. Kuya E, kabado man ako ay naganap na nga. Ang katawan, mabango. Mula taas, pababa at ang kanyang paps na talagang nga naman. Sinulit ko ang gabing yun at sa bibig ko pinasabog ni Father Jeff. Hindi ko alam kung bakit ko kinaya ang gabing yun sa mismong pari pa na nag-offer. Sabi niya sa akin pagkatapos ay tao lamang din daw siya na minsan nagkakasala. Naging maganda ang proyekto namin Kuya E. Though medyo naiilang na ako nung shooting ay parang wala naman nangyari o dead man lang si Father Jeff. Kuya E, hindi yun ang unang pagkakataon na may naganap sa amin ni Father Jeff na siyang nais ko pa sanang ikwento sa susunod kapag nagustuhan po nila ang aking kwento at hindi ako ganong i-bash. Maraming salamat po Kuya E at sana po mas marami pang mag-subscribe sa inyong channel. Hanggang dito na lamang po, bro. Yan. Well, marami na mga kwentong ganito no, na may mga nagko-komento din na nakikita ko na oo nga naman sa sinasabi nila na tao lang din naman sila no. Syempre may mga pangangailangan. Pero syempre hati kasi syempre yung bawat pananaw no. Syempre parang sinasabi kasi 'di ba na halimbawa kung ikaw yung ganun, halimbawa kung pari or what, kumbaga na yung buhay mo kasi ay parang inaalay mo no kung sa sa Panginoon, something like that no. So syempre iba-iba yung mga tao at syempre hindi rin natin masisisi na nagagawa nila yon. Kumbaga ay parang nagkakasala dahil
tao nga lang naman. So maraming mga debate pa din sa ganito, pero syempre hindi naman maalis pa rin na nangyayari pa rin sa lipunan natin. Muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.